Walang puwang ang mga basurang katulad mo sa pamilyang ito, Theresa. Mula ngayon, burado ka na sa buhay ng anak ko at sa kumpanyang ito. Ang boses ni Doña Josefina ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa katahimikan ng hapagkainan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Theresa ang isang hurno ng mainit na lasagna, ang paboritong pagkain ni Henrique na inihanda niya para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Ang bango ng niluluto ay humahalos sa amoy ng mga sariwang rosas na binili pa niya sa palengke kaninang umaga. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging amoy ng nabubulok na pangarap sa isang iglap. Dahan-dahang naramdaman ni Theresa ang pang-ininig ng kanyang mga kamay. Ang bigat ng kanyang 8 buwang tiyan ay tila lalong bumigat at ang sanggol sa loob ay malakas na sumipa na tila nararamdaman ang panganib na nakapaligid sa kanila. Tumingin siya kay Henrique, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang talino pawis at bawat sentimo ng kanyang ipon upang maisalba ang bumabagsak na Duarte Coffee Empire. Ngunit si Henrique ay hindi tumitingin sa kanya. Sa halip, ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi ni Chloe Santos. Ang kanyang sekretarya na ngayon ay tahasang humahawak sa braso ni Henrique habang may bakas ng mapait nung ngiti sa kanyang mga labi. Henrique? Anong ibig sabihin nito? Anibersaryo natin na yon, di ba? Ang tinig ni Theresa ay halos isang bulong na lamang gumaralgal sa ilalim ng bigat ng hindi maipaliwanag na takot. Tumingala si Enrique, ngunit wala na dun ang init ng pag-ibig na ipinangako nito. 5 taon na ang nakalilipas. Ang tanging naroon ay ang malamig na pagkamuhi. Itigil mo na ang drama, Teresa. Alam na namin ang lahat. Ang mga dokumento ang pakikipag-ugnayan mo sa mga kalaban natin. Ginamit mo lang ako para manakaw ang formula ng Duarte, di ba? At ang batang yan? Itinuro ni Enrique ang tiyan ni Teresa nang may pandidire. Sigurado ka bang sa akin yan? O baka naman isa rin yan sa mga plano mo para gatasan ng pamilya. Ang mundo ni Teresa ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Enrique ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan at tuso. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay kayang bigkasin ang ganong kalupitan. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mga luha na pilit niyang pinipigilan ay nagbabadya ng pumatak. Ngunit higit sa sakit ng loob, naramdaman niya ang isang matinding kaba sa kanyang sinapupunan. Isang kakaibang hapdi ang gumuhit sa kanyang ibabang bahagi, tila ba ang kanyang katawan ay bumibigay na rin sa bigat ng emosyon. You are a disgrace, Teresa. Muling hirit ni Doña Josefina habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanya. Huwag mong isipin na makukuha mo ang kontrol sa kumpanya dahil lang sa pirasong papel na yon. Ang formula na ginawa mo amin na yon. At ikaw, wala kang mapupunta kundi sa kalsada. Biglang kinuha ni Doña Josefina ang hawak na lasagna ni Teresa. At walang pakundangan itong itinapon sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng ceramic ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasunod ng pagkalat ng pagkain na pinaghirapan ni Teresa ng buong hapon. Ang bawat piraso ng basag na plato ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao durog kalat at wala nang halaga sa paningin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Henrique, please! Ang anak natin! Pagsusumamo ni Teresa habang pilit na inaabot ang kamay ng asawa. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, marahas siyang itinulak ni Doña Josefina. Huwag mong mahawakan ang anak ko. Chloe, tawagin mo ang mga gwardya. Iposas ang babaeng yan at dalhin sa bodega ng factory. Dun siya nararapat sa gitna ng mga basura. Habang kinaladkad si Teresa, palabas ng kanilang tahanan ang kanyang huling sulyap ay tumama kay Chloe na ngayon ay nakasandal na sa balikat ni Henrique, tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang yon. Ang ulan sa labas ng Tagaytay ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bawat hikbi na pilit itinatago ni Teresa. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang balat, ngunit walang mas lalamig pa sa katotohanang ang mga taong binuo niya ang siya palang wawasak sa kanya ng tuluyan. Sa loob ng madilim at malamig na bodega ng factory, sa gitna ng mga sako ng kape na dati ay kanyang ipi, nagmamalaki si Teresa ay napaupo sa sahig.
Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkatalo. Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang lahat sapat na ba ang katapatan kung ang kapalit nito ay ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil? Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na kulog ang bumasag sa gabi kasabay ng isang matinding kirot na hindi pa nararanasan ni Teresa sa buong buhay niya. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa tela ng kanyang damit. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang mga binti at sa puntong yon, alam niyang hindi lang ang kanyang danggal ang kinuha nila sa gabing ito. Ito ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mamatay ng mag-isa sa gitna ng dilim, habang ang mga taong minahal ko ay nagdiriwang sa aking pagbagsak? Ang bawat hininga ni Teresa sa loob ng madilim na bodegang yon ay tila hinihiwa ng malalamig na patalim ng hangin. Ang amoy ng tuyong kape na dat ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, na yon ay tila amoy ng isang libingan na dahan-dahang tumitira sa kanyang paligid. Nakalubog ang kanyang mga kamay sa malamig na semento pilit na humahanap ng kahit anong kakapitan, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lagnat at kirot. Henrique? Tulong! Ang bata! Ang kanyang tinig ay isang basag na pagsusumamo, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang malakas na paghampas ng ulan sa bubungang yero. Walang sinuman ang lumalapit, walang sinuman ang nakikinig. Sa kabilang dako ng malawak na lupain sa loob ng mainit at maliwanag na mansyon, nakatayo si Enrique sa tapat ng bintana habang hawak ang isang baso ng alak. Naririnig niya ang tila malalayong sigaw mula sa direksyon ng bodega at sa isang sandali, kumislap ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makahakbang, naramdaman niya ang malambot na kamay ni Chloe na yumakap sa kanyang likuran. Don't worry about her, Henrique. Nag-inarte lang yon para makuha ang atensyon mo. Alam mo naman kung gaano kagaling mag-manipulate si Teresa, di ba? Ang boses ni Chloe ay parang pulot na may halong lason, dahan-dahang pinapatay ang huling hibla ng konsensya sa puso ng lalaki. Pero Chloe, buntis siya. Malapit na siyang mang-anak, mahinang sagot ni Henrique, bagamat hindi siya kumikilos. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Doña Josefina na noon ay nakaupo sa kanyang tila pronong silya. Hayaan mo siyang magdusa doon. Kung tunay na Duarte ang dinadala niya, hindi yan basta-basta bibigay. Pero kung yan ay bunga ng kanyang kataksila, mas mabuting mawala na ito bago pa man magdala ng kahihiyan sa ating apelyido. Uminom ka na lang, anak. Yan ang premyo mo sa paglilinis ng dumi sa ating pamilya. Bumalik ang katahimikan sa loob ng bodega. Isang katahimikang nakakabingi at nakakatakot. Si Teresa ay wala ng lakas upang sumigaw. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagbilang sa mga huling sandali ng pag-asa. Naramdaman niya ang isang huling matinding paggalaw sa kanyang sinapupunan, isang malakas na sipa, na tila isang huling paalam bago ang lahat ay naging manhid. Ang mainit na dugo ay patuloy na dumaos-dos dahan-dahang kinukulayan ang puting bestida na binili niya para sa espesyal na gabing ito. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tila nakita niya ang muka ng isang sanggol na nakangiti sa kanya, ngunit ang imahen yun ay mabilis na tinangay ng malakas na ihip ng hangin. Wala siyang marinig na iyak. Walang unang hininga na nagmula sa kanyang supling. Ang tanging naroon ay ang nakapanlulumong katahimikan ng kamatayan sa loob ng isang madilim na silid. Patawad. Patawad, anak! Ang huling bulong ni Teresa bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamalayan. Ang kanyang kamay na kanina ay nakakuyom ng mahigpit, ay dahan-dahang bumitaw at lumaylay sa sahig, tila isang lantang bulaklak na natanggal sa tangkay. Nang magmadaling araw bumukas ang mabigat na pinto ng bodega. Pumasok ang liwanag mula sa sumisikat na araw. Ngunit hindi nito kayang bigyan ng init ang nanlalamig na katawan ni Teresa. Nakatayo si Doña Josefina sa pinto at tinitingnan ang duguang katawan ng kanyang manugang ng walang bahid ng pagsisisi. Tingnan mo nga naman, wika ng matanda habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang mamahaling panyo.
Masyado palang mahina ang kanyang katawan para sa isang hamon. Chloe, tawagan mo ang mga tauhan. Iligpit ang kalat na ito. Dalhin siya sa pampublikong ospital at iwanan doon. At siguraduhin mong walang maiiwang kahit anong bakas ng batang yan sa ari-ariang ito. Walang luha, walang dasal. Ang pamilya Duarte ay nagpatuloy sa kanilang buhay na tila walang nangyari habang ang isang ina ay nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Ang pangarap ni Teresa na isang masayang pamilya ay tuluyan ng naging abo at sa gitna ng abo na yon, isang panibagong uri ng lamig ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Isang lamig na mas matindi pa sa yelo ng bodega, isang lamig na magiging mitsa ng kanilang pagkagunaw. Walang nagmamay-arari sa'yo rito, Hija. Iniwan ka lang ng mga nagdala sa'yo na parang basurang itinapon sa gilid ng kalsada. Ang mga salitang iyon mula sa isang nurse sa pampublikong ospital ang bumungad kay Teresa sa kanyang paggising. Ang amoy ng matapang na alkohol at ang ingay ng mga pasyenteng nagsisiksikan sa koridor ay malayo sa malambot na kama at mabangong silid na nakasanayan niya sa mansyon ng mga Duarte. Wala siyang suot, kundi ang isang manipis at kupas na gown ng ospital at ang kanyang mga kamay ay wala ng suot na kahit anong alahas maging, ang kanyang singsing sa kasal ay kinuha na rin sa kanya. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang sanggol ko? Pilit na tanong ni Teresa habang sinusubukang bumangon. Kahit ang kanyang katawan ay tila hinihiwa pa rin ng sakit. Tumingin sa kanya ang nurse ng may halong awa at pagkairita. Wala ka ng kasamang bata nang dumating ka rito, miss. Ang sabi ng mga nag-iwan sa iyo, nakunan ka raw dahil sa sarili mong kapabayaan. Etong iyong discharge paper. Kailangan mo nang lisanin ang kama dahil marami pang pasyenteng naghihintay. Sa bawat hakbang ni Teresa, palabas ng ospital, naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay ay tila nanunuot sa kanyang buto, ngunit mas masakit ang mga tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa isang tindahan ng sari-sari sa kanto. Ayan na pala ang dakilang scammer. Malakas na wika ni Aling Maring ang kilalang Marites o mapagtsismis sa kanilang lugar habang nakapamewang at may hawak na baso ng kape. Balita sa buong bayan, ginamit lang daw niyan ang pamilya Duarte. Nagnakaw ng pera at nagpabuntis sa kung sino-sinong lalaki para lang makakuha ng mana. Akala mo kung sinong santayan pala ay isang ahas na mapanira? Nagtawanan ang mga kababaihang nakapaligid kay Aling Maring. Ang bawat tawa nila ay tila mga sampal sa mukha ni Teresa. Ang mga taong dati ay umuyukod sa kanya kapag dumadaan siya, ay ngayon ay tinatalikuran siya. O kaya naman ay harap-harapang nilalait ang kanyang pagkatao. Wala siyang lakas na lumaban. Paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili kung ang lahat ng ebidensya ng iyong katapatan ay winakasan na ng mga taong may kapangyarihan? Naglakad si Teresa sa gilid ng kalsada, walang sapin ang mga paa at walang dalang kahit isang sentimo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila gustong lunurin ang kanyang hinagpis. Bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Naisip niya ang kanyang anak isang anghel na hindi man lang niya nayakap isang buhay na kinuha sa kanya bago pa man ito makakita ng liwanag. Bakit, Panginoon? Bakit niyo hinayang mangyari ito? Bulong niya sa gitna ng unos. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa pagod at gutom. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon ay tila isang tuyong lupa na naghihintay na lamang ng kamatayan. Nakarating siya sa tapat ng isang malawak na gate ng isang bakanteng lote kung saan ang sementadong kalsada ay napapaligiran ng matatandang puno. Huminto siya, hindi na kaya ng kanyang mga binti na magpatuloy. Napaluhod siya sa basang lupa, ang kanyang mga daliri ay nabaon sa putik, habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig ng walang tunog na paghikbi. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Teresa na siya na ang pinakamaliit na nilalang sa buong mundo. Walang pangalan, walang pamilya, at wala ng dahilan para mabuhay. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, narinig niya ang banayad na ugong ng makina ng isang sasakyan. Isang mamahaling itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat.
Ang liwanag mula sa headlight nito ay tila tumatagos sa kanyang mga mata dahilan upang mapatakip siya ng kamay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab at mamahaling sapatos ang tumapak sa putikan kasunod ang isang lalaking may hawak na itim na payong. Hindi makita ni Teresa ang mukha nito dahil sa dilim at ulan, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang presensya, isang aura na puno ng otoridad at misteryo. Ang isang Valderrama ay hindi dapat lumuluhod sa putikan, lalo na sa harap ng mga taong walang ibang alam kundi ang manira, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, ngunit may bakas ng matinding galit na tila nakalaan para sa mga kaaway ni Teresa. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Sino ang lalaking ito? At anong ibig niya sabihin sa pangalang binanggit niya? Hindi dapat ganito ang hitsura ng isang prinsesa. Lalo na kung ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay mas maharlika pa sa lahat ng mga duwarte sa mundong ito. Ang boses ng lalaki ay malamig pa sa hanging amihan. Ngunit may dalang kakaibang init na tila unti-unting tumutunaw sa yelo sa puso ni Teresa. Dahan-dahang iniyangat ni Teresa ang kanyang paningin. Sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo ang isang lalaking may tindig, na tila isang harisuot ang isang mamahaling itim na Amerikana at may hawak na payong na tila nagbibigay sa kanya ng sariling mundo sa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng otoridad, ngunit may bakas ng isang malalim at hindi maipaliwanag na pamilyaridad. Sino ka, ano kailangan mo sa akin? Ang tinig ni Teresa ay halos pabulong na tuyo ang lalamunan at pagod na pagod. Pilit niyang iniurong ang kanyang katawan, palayo ang kanyang mga kamay na puno ng putik ay pilit na itinatago sa likod. Sanay na siya sa mga taong lumalapit para saktan siya, para kutyain ang kanyang pagbagsak. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya, hindi inaalintana kung mabahiran man ng putik ang kanyang mamahaling pantalon. Inabot niya ang kanyang kamay, isang malinis, matatag at mainit na kamay. I am Mateo Valderrama, at narito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo. Natawa ng mapait si Teresa, isang tawang may halong hikbi. Ninakaw? Wala na silang ninakaw sa akin, G. Valderrama. Dahil wala na akong itira, kinuha na nila ang kumpanya ko, ang dangal ko, magi ang anak ko. Huminto siya, ang sakit ng pagbanggit sa kanyang supling ay tila isang sariwang sugat na muling binuksan. Ano pang kukunin mo? Ang buhay ko? Sige, kunin mo na, dahil pagod na akong lumaban. Sa halip na umalis, hinubad ni Mateo ang kanyang Amerikana at maingat itong ibinalot sa nanginginig na katawan ni Teresa. Ang amoy ng mamahaling pabango at amoy ng kahoy ay agad na bumalot sa kanya, isang proteksyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ako narito para kumuha, Teresa. Narito ako para magbigay ng katarungan. Isang katarungang matagal nang ipinakait sa iyong pamilya. Pinuhat ni Mateo si Teresa ng parang isang bata, magaan at maingat. Tila ba isa siyang mamahaling porselana na maaaring mabasag sa kaunting pagkakamali? Inilagay niya ito sa loob ng sasakyan kung saan ang init ng heater ay agad na nagpabawas sa panginginig ng kanyang katawan. Tahimik ang loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan sa bubungan at ang marahang pag-ingan ni Teresa habang nakasandal sa malambot na leather na upuan. Habang nagmamaneho si Mateo, hindi mapigilan ni Teresa na pagmasdan ang profile ng lalaki. Sino ba talaga siya? Bakit siya narito? Sa buong buhay ni Teresa, wala siyang ibang naramdaman kundi ang bigat ng obligasyon sa mga Duarte, ang utang na loob na tila isang tanikala sa kanyang leeg. Ngunit ang lalaking ito ay tila tinitingnan siya, hindi bilang isang kargada, kundi bilang isang taong may mataas na halaga. Bakit mo ako tinulungan? Mahinang tanong ni Teresa habang nakatingin sa labas kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga malalabong alaala. Wala kang mapapala sa akin. Isa lang akong babaeng itinapon ng asawa, isang inang na wala ng anak. I am nothing. Humarap ng bahagya si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang kinang sa gitna ng dilim. You are not nothing, Teresa.
You are the missing piece of a puzzle that has been broken for 30 years. At ang pangalang Duarte na akala mo ay nagmamay-ari sa'yo sila, ay mga magnanakaw lamang sa harap ng tunay mong pagkatao. Kinuha ni Mateo ang isang lumang sobre mula sa dashboard at iniabot ito kay Teresa. Sa loob nito ay may isang kupas na larawan ng isang mag-asawang nakasuot ng pang-itaas na tila mula sa isang mayamang pamilya noong dekada 90. May hawak silang isang sanggol na may suot na kwintas na may pendant na hugis dahon ng kape, ang parehong pendant na laging suot ni Teresa bago ito kunin ni Doña Josefina. Ang mga taong nagpalaki sa iyo sa hirap, Teresa. Hindi sila ang tunay mong magulang. Simula ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na babago sa lahat. Ang iyong ama ay si Don Alejandro Valderrama, ang tunay na hari ng kape sa bansang ito, bago siya tuso at malupit na pinabagsak ng mga Duarte. You are a Valderrama, Teresa. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-ariang kasaluku, yang ninanakaw ni na Henrique at Josefina. Nanlaki ang mga mata ni Teresa, ang kanyang puso ay mabilis na tumibo na tila isang tambol. Ang katotohanan ito ay mas nakakagulat pa sa lahat ng sakit na naranasan niya. Paano mo nalaman ang lahat ng ito at bakit ngayon mo lang sinasabi? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate ng isang mansyong mas marangal pa sa tinitirhan ng mga Duarte. Dahil matagal na kitang hinahanap, Teresa. At ngayong nahanap na kita, hindi lang ang pangalan mo ang babawiin natin. Babawiin natin ang lahat, hanggang sa huling sentimo na kinuha nila sa'yo. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Teresa at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa mga mata ng babae. Ang tanging naroon ay isang bagong sibol na apoy ang apoy ng katarungan. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong malaman ang isang bagay. Dugtong ni Mateo ang kanyang tono ay naging seryoso. Hindi aksidente ang pagkamatay ng iyong mga magulang noong bata ka pa. At may kinalaman si Doña Josefina sa bawat segundo ng trahedyang iyon. Tumingin ka sa mga matang yan, Teresa. Yan ang mga matang kinuha nila sa mundo bago ka pa man nagkaroon ng pagkakataong tawagin siyang papa. Ang mga salitang ito ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa lag-aapoy na kalituhan sa isip ni Teresa. Sa loob ng malawak at tahimik na silid, aklatan ng mansyong Valderrama, nakatayo si Teresa sa tapat ng isang malaking delangis na lukis. Ang lalaki sa larawan ay may mga matang tila ng unggusap ang parehong hugis ng mga mata ni Teresa, ang parehong kislap ng talino at determinasyon. Iyon si Don Alejandro Valderrama. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang dahan-dahang hinahawakan ng gintong kwadro. Ibig mong sabihin, sa loob ng 30 taon ang mga taong tinawag kong pamilya, ang mga taong pinaglingkuran ko ng higit pa sa aking sarili, sila ang pumatay sa mga magulang ko. Tumango si Mateo habang dahan-dahang inilalapag ang isang mainit na tasa ng kape sa mesa. Ang usok ng kape ay pumailan lang sa hangin, nagdadala ng amoy na dati ay nagbibigay ng ginhawa kay Teresa, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang madilim na sikreto. Hindi lang nila kinuha ang buhay ng mga magulang mo, Teresa. Ninakaw nila ang iyong kinabukasan. Ginamit ka ni Doña Josefina bilang isang investment. Pinalaki ka, niyang tila may utang na loob sa kanila, para sa huli ikaw mismo ang magtrabaho para palagiin ang kumpanyang ninahaw nila sa iyong ama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ang mga luha niya ay tila naubos na sa bodega ng factory. Utang na loob. Yun ang laging sinasabi sa akin ni Josefina, na dapat ako magpasalamat dahil pinulot nila ako sa kalsada. Na dapat kong ibigay ang lahat kay Henrique dahil siya ang nagligtas sa akin. Pero ang totoo, ako ang nagligtas sa kanila. Ang formula na ginawa ko, ang halaing ng umaga na nagpasikat sa Duarte Coffee, iyon ay mula sa mga lumang notebook ng papa ko na nakita ko sa bodega nila, di ba? Eksakto, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga sa talas ng isip ni Teresa. Hindi mo lang alam,
ngunit ang talino mo sa kape ay nasa iyong dugo. Ang formula na akala mo ay nadiskubre mo lang ay ang nawawalang piraso ng legacy ng mga Valderrama. Napaupo si Teresa, sa malambot na armchair ang kanyang katawan, ay tila biglang nanghina sa bigat ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga palad na puno ng gasgas mula sa pagtatrabaho sa plantasyon. Ang mga palad na dati ay humahawak sa kanyang tiyan, na ngayon ay wala na ring laman. Isang matinding irony ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang spy na itinawag sa kanya ni Henrique ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Biglang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa lalaki. Bakit mo ako tinutulungan? Isang estrangero ka lang sa buhay ko. Ano ang makukuha mo sa pakikipag-alyan sa isang babaeng wasak na ang pagkatao? Dahan-dahang lumapit si Mateo at tumayo sa harap niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang bahid ng lungkot sa likod ng matitigas na mata ng abogado. Dahil tulad mo, Teresa, isa rin akong biktima ng kanilang kasakiman. Ang aking ina ay isa sa mga tauhan ni Don Alejandro na ipinakulong ni Doña Josefina nang tangkain niya magsabi ng katotohanan. Namatay siya sa loob ng selda na puno ng pait. 15 taon ko itong binuo sa isip ko ang pagbagsak ng mga Duarte. Pero kailangan ko ng isang Valderrama para maging legal ang lahat. Kailangan kita. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Teresa. Hindi ito ang hawak na isang manginibig, kundi ang hawak na isang kasangga sa digmaan. Teresa, maaari kang manatili rito at umiyak habang buhay, o maaari mong gamitin ang dugong Valderrama na nananalaytay sa'yo para bawiin ang lahat. Ang kumpanya ang danggal ng mga magulang mo at ang hustisya para sa anak na kinuha nila sa'yo. Sa pagbanggit sa kanyang anak, tila may isang kwerdas na napatid sa loob ni Teresa. Ang lungkot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Tumayo siya ng tuwid ang kanyang balikat ay hindi na nakayukod sa bigat ng kahihiyan. Gusto ko silang makitang lumuluhan ng dugo, Mateo. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang kamatayan. Gusto kong makita ang mansyong iyon na gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon ako ang magtatapos kay Doña Josefina. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang basurang itinapon niya ay ang reynang wawasak sa kanya. Isang matunog na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Magsisimula tayo bukas. Pero bago ang lahat, kailangan nating baguhin ang iyong mukha at ang iyong pangalan. Mula sa araw na ito, patay na si Teresa Duarte at isisilang ang isang babaeng hindi pa nakikita ng mundong ito. Ngunit habang naglalakad si Teresa patungo sa kanyang silid, isang hindi inaasahang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang tunog ng isang telponong nagriring sa dilim. Sinagot ito ni Mateo at ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ano? Wika ni Mateo sa kabilang linya. Nahanap na nila ang huling piraso ng ebidensya. Pero paano nangyari yon? Tumingin si Mateo kay Teresa nang may halong kaba. Teresa, ang video recorder na itinago mo sa loob ng iyong kwintas bago kanila kinaladkad, nahanap na ni Chloe. Huwag kang mag-alala, Teresa. Ang pirasong iyon ay hindi ang dulo ng iyong laban, kundi ang simula ng kanilang sariling pagkakataon para magkamali. Ang tinig ni Mateo ay kalmado, ngunit sa loob ni Teresa ang bawat ugat ay tila binabanat ng matinding kaba. Ang kwintas na yon, isang simpleng pendant na hugis dahon ng kape, ay ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng mga taong itinuring niya magulang at doon niya itinago ang maliit na microchip na naglalaman ng mga illegal na transaksyon ni Henrique. Kung nahanap na yon ni Chloe, ang tanging barahan niya ay tuluyan nang naging abo. Napakapit si Teresa sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Kung ganoon, wala na. Ang huling ebidensya na magpatunay na ninanakawan ni Henrique ang sarili niyang kumpanya, nasa kamay na nila. Mateo, paano na tayo lalaban? Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig ng silid-aklatan.
Lalaban tayo sa paraang hindi nila inaasahan. Akala nila ay tapos ka na. Akala nila ay isa ka na lamang bangkay na naglalakad sa kalsada. Hahayaan nating maniwala sila sa kasinungalingang yon habang binubuo natin ang bago mong pagkatao. Sa sumunod na 2 buwan, ang mansyong Valderrama ay naging isang paaralan ng pagtitiis at pagbabago para kay Teresa. Wala nang bakas ng babaeng laging nakayuko at humihingi ng paumanhin sa bawat pagkakamali. Sa ilalim ng gabay ni Mateo, natutunan ni Teresa ang sining ng pakikipagdigma sa mundo ng korporasyon, kung paano magbasa ng mga financial statement na tila mga tula at kung paano gamitin ang katahimikan bilang isang armas. Isang gabi habang nakatayo si Teresa sa tapat ng malaking salamin sa kanyang silid, kinuha niya ang isang matalim na gunting. Pinagmasdan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Henrique noon habang nangangako ng katapatan. Bawat hibla nito ay tila may dalang bigat ng nakaraan ng mga luhang iniyak niya sa loob ng bodega at ng sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Dahan-dahan sa isang mabilis na kilos, ginupit niya ang kanyang buhok. Ang mga itim na hibla ay nalaglag sa sahig tila mga tuyong dahon na nalaglag mula sa isang punong pilit na pinapatay ng bagyo. Hindi siya umiyak. Ang bawat pagputol ay isang hakbang palayo sa martir na Teresa at isang hakbang patungo sa pagiging isang Valderrama, isang bagong simula. Bulong niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kanyang bagong anyo, maikli ang buhok, matalas ang tingin, at ang labi ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. "You look different, Teresa." Wika ni Mateo na noon ay nakasandal sa pintua, ang pinagmamasdan ang transformasyon ng babae. No, hindi na ikaw si Teresa. Mula sa gabing ito ang makikilala ng mundo ay si Tessa Valderrama, ang misteryosong investor mula sa Singapore na gustong bumili ng mga bagsak na kumpanya sa Pilipinas. "Handa na ako, Mateo," sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay may bagong tono ng otoridad. "Gusto kong malaman, kumusta na ang mga Duarte ang balita sa masayang pamilya na iniwan ko?" Kinuha ni Mateo ang isang tablet at ipinakita ang isang social media post ni Chloe Santos. Larawan yon ng isang engrandeng salusalo sa mansyon ng mga Duarte, kung saan nakasuot si Chloe ng isang kulay gintong gown at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas ni Teresa. "They are celebrating, Tessa," paliwanag ni Mateo. Inanunsyo na ni Henrique ang planong pagpapalawak ng kumpanya gamit ang bagong formula na ninakaw nila sa iyo. Pero ang hindi nila alam, ang perang ginagamit nila para sa party na yan ay mula sa mga loan na may mataas na interes, mga loan na ako mismo ang nag-ayos sa ilalim ng ibang pangalan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. "Mabuti. Hayaan nating magpakalasing sila sa tagumpay. Hayaan nating isipin ni Doña Josefina na kontrolado niya ang mundo. Dahil sa susunod na pagkikita namin, hindi ko lang kukunin ang kwintas na yan mula sa leeg ng kabit niya. Kukunin ko ang bawat hininga na kanilang danggal." Lumapit si Mateo at iniabot sa kanya ang isang eleganteng itim na envelope. Isang imbitasyon para sa Duarte Coffee Empire's 30th Anniversary Gala. "It's time, Tessa. Oras na para ipakita sa kanila na ang binhi na tinangka nilang ibaon sa lupa ay hindi namatay, kundi nag-ugat ng mas malalim para maging isang punong wawasak sa kanilang pundasyon." Hinawakan ni Teresa ang imbitasyon, ang kanyang daliri ay dumaan sa emboss na pangalan ng pamilya Duarte. Naramdaman niya ang isang mabilis na tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang gabi ng paghuhukom ay malapit na. "Mateo," tawag ni Teresa bago lumabas ang lalaki sa silid. "Yes, siguraduhin mong naroon si Aling Maring at ang lahat ng marites ng Tagaytay. Gusto kong ang buong bayan ang maging saksi sa sandaling luluhod ang mga Duarte sa harap ng babaeng itinuring nilang basura." Ang bang-unang kape sa loob ng Grand Ballroom ng Taal Vista Hotel ay tila isang nakalalaong pabango na nagtatago sa baho ng kabulukan ng pamilya Duarte. Ang bawat sulok ng silid ay pinalalamutan ng mga gintong palamuti at mga bulaklak ng kape, isang marangyang pagtatanghal para sa 30 taon ng panlilinlang. Sa gitna ng entablado nakatayo si Doña Josefina,
suot ang kanyang pinakamahal na iyas at isang ngiting tila gawa sa porselana matigas, makinang, ngunit walang kaluluwa. Sa labas ng hotel, huminto ang isang itim na Rolls Royce. Dahan-dahang bumukas ang pinto at unang tumapak sa pulang karpet ang isang pares ng kumikinang na sapatos na may mataas na takong. Lumabas si Tessa Valderrama ang kanyang tindig. Ay tila isang rain nang nagbabalik sa kanyang kaharian. Suot niya ang isang mahabang gown na kulay esmeralda na tila yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan, isang kulay na misimbolo sa buhay at muling pagsilang. Ang kanyang maikling buhok ay nakaistilo ng napaka-elegante at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay naglalabas ng isang kislap na mas matalas pa sa diamante. Don't let them see your heartbeat, Tessa. Let them see only your power, bulong ni Mateo habang inaalok ang kanyang braso. Ngumiti si Tessa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata bago sila pumasok sa ballroom. Agad na tumigil ang bulungan ng mga bisita nang dumaan ang dalawa. Maging si Aling Maring na abala sa pagkukwento ng mga huling tsismis sa kanyang mga kaibigan ay napatigil at napanganga. Sino ang babaeng yan? Mukha siyang isang bilyonaryong galing sa ibang bansa. Bulong na matanda, hindi namamalayang babaeng tinititigan niya ay ang parehong basura na nilight niya sa ulan. Ilang buwan lang ang nakalilipas. Naglakad si Tessa nang may tiwala sa sarili patungo sa kinaroroonan nina Enrique at Chloe. Nakita niya si Chloe na tila isang lintana na nakasabit sa braso ni Enrique at sa leeg nito ay nagniningning ang kanyang kwintas, ang huling alaala ng kanyang mga magulang. Naramdaman ni Tessa ang isang mabilis na kuryente ng galit na dumaloy sa kanyang mga ugat, ngunit pinanatili niyang diretso ang kanyang likod at kalmado ang kanyang mukha. Doña Josefina G. Duarte, nais kong ipakilala sa inyo ang aming pinakabagong partner mula sa Singapore. Panimula ni Mateo nang makalapit sila. Ito si Miss Tessa Valderrama, ang CEO ng Valderrama International Holdings. Tila tumigil ang paghinga ni Enrique nang magtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong pamilyar sa mga matang yon, isang lalim na tila nakita na niya noon sa isang panaginip o sa isang nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ay malayo sa Teresa na kilala niya. Si Tessa ay puno ng kumpiyan. Sa bawat salita ay may timbang at ang bawat kilos ay may otoridad. It's a pleasure to meet the people behind the Duarte Empire. Wika ni Tessa, ang kanyang boses ay malambing ngunit may lamig ng bakal. Inabot niya ang kanyang kamay kay Doña Josefina. Nabalitaan ko ang inyong tagumpay. Isang kahangahangang formula ng kape, hindi ba? Parang may dalang kaluluwa. Nasilaw si Doña Josefina sa ningning ng mga hiyas ni Tessa at agad na kinuha ang pagkakataon para magmalaki. Oh yes, Miss Valderrama. Ang aming formula ay bunga ng maraming taon ng tradisyon at katapatan ng aming pamilya. Dito sa Pilipinas, ang pamilya ang pinakamahalaga at ang Duarte ay simbolo ng integridad. Halos mabulunan si Tessa sa kapal ng mukha ng matanda. Integridad! Isang napakagangang salita, Doña Josefina. Sana lang ay kasing tibayan ang inyong pundasyon. Lumingon si Tessa kay Chloe na noon ay tila hindi mapakali sa ilalim ng kanyang tingin. Napakaganda ng iyong kwintas, Miss Santos. Napaka-unique ng design. Parang may mahabang kasaysayan na nakatago sa bawat dahon nito. Namutla si Chloe at pilit na hinawakan ng pendant. Ah, yes. Regalo ito sa akin ni Enrique. Isang family heirloom. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Tessa, isang tunog na tila mga kristal na nagbabanggaan. Isang heirloom. Nakakatuwa naman. Akala ko ay para lamang yon sa mga taong may tunay na karapatan sa pangalan. Napansin ni Tessa ang isang maliit na sampagwita na nalaglag sa sahig mula sa dekorasyon. Sa isang saglit na alala niya ang kanyang anak, ang sanggol na hindi man lang nakaranas ng karanyaan ng mundong ito. Dahan-dahan niyang itinapak ang kanyang sapatos sa bulaklak, dinudurog ito sa ilalim ng kanyang takong nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat sakit na naranasan niya ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Habang nagpapatuloy ang gabi,
Hindi mapakali si Enrique. Hindi niya maalis ang kanyang tingin kay Tessa. May isang sandali na nag-iisa si Tessa sa balkona e nakatingin sa malayo kung saan naroon ang Taal Volcano sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit si Enrique, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. "Miss Valderrama?" tawag niya. Humarap si Tessa, ang anino ng buwan ay nagbibigay ng misteryosong ganda sa kanyang muka. "Yes, Mr. Duarte? May, kailangan ba kayo sa akin?" Tumingin si Enrique nang diretso sa kanyang mga mata, sinusubok ang hanapin ang katotohanan sa likod ng maskara. "May itatanong lang ako. Naging pamilyar ba tayo noon? May pakiramdam ako na nakilala kita." Lumapit si Tessa nang bahagya ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa malamig na hangin ng Tagaytay. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Marahil ay nakita mo na ako sa iyong mga masasamang panaginip, Henrique. O baka naman, nakikita mo sa akin ang isang taong itinapon mo na parang basura?" Nanlaki ang mga mata ni Henrique. Ang boses na iyon, ang tono ng pananalita. "Teresa?" Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at hindi makapaniwala. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tessa, isang tunog na tila mga piraso ng yelo na nagbabanggaan sa loob ng isang mamahaling baso. Hindi siya kumurap. Hindi niya hinayaan na makita ni Henrique ang kahit nakatiting na pangangatog ng kanyang mga daliri sa ilalim ng esmeraldang tela ng kanyang gown. "Teresa." Pag-uulit ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng pangunutya. "I'm sorry, Mr. Duarte, but you must be mistaken. Is she someone important o baka naman siya ang multo ng nakaraan na pilit na humahabol sa iyong konsensya?" Napahakbang paabante si Henrique, ang kanyang hininga ay amoy alak at paggalito. "Hindi. Ang mga mata mo. Ang paraan ng pagtingin mo, hinding-hindi ko makakalimutan yon." "Marahil ay masyado ka nang nakainom ng champagne, Enrique?" sagot ni Tessa, habang dahan-dahang lumalapit sa lalaki sapat na para maramdaman nito ang matapang at kakaibang halimuyak ng kanyang pabango. "The Teresa you knew was gone. Kung totoo mang may ganong babae, malamang ay naging abo na siya sa tindi ng dusa na ibinigay niyo. But look at me. Do I look like a victim to you?" Bago pa makasagot si Enrique, isang matalim na boses ang bumasag sa tensyon sa pagitan nila. "Henrique, bakit mo kinakausap ng mag-isa ang ating panauhin dito sa dilim, isang kawalan ng paggalang, yan sa ating pamilya?" Si Doña Josefina yon, naglalakad ng matuwid habang ang kanyang mga iyas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kasunod niya si Chloe, na ang mga mata ay naniningkit sa selos at hinala. "Mama, I just thought..." Mautal-utal na simula ni Enrique, tila isang batang nahuli sa isang pagkakamali. "Pasensya na, Doña Josefina." Agad na singit ni Tessa, ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang magalang na ngiti. "Mr. Duarte was just reminiscing. Akala niya ay may kamukha ako sa kanya nakaraan. Isang Teresa raw ang pangalan." Biglang tumigas ang anyo ni Doña Josefina. Ang pangalan yun ay tila isang sumpa na ayaw niyang marinig sa gabing ito ng kanyang tagumpay. "Teresa was a nobody, Miss Valderrama. Isang pagkakangali ng aking anak na matagal na naming itinama. Huwag nating sayangin ang gabi sa pag-uusap tungkol sa mga taong wala namang silbi." "I agree," sagot ni Tessa, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng tumingin sa kuwintas na nasa leeg ni Chloe. "Sayang naman ang ganda ng party kung ang pag-uusapan ay mga taong wala ng silbi gaya ng sabi nyo. But anyway, G. Duarte, naparito ako hindi para makipagkilala sa mga multo, kundi para pag-usapan ang inyong balak na expansion." Dito na pumasok ang tuso at kalkuladong plano ni Tessa. Alam niyang gutom sa kapangyarihan at pera ang mga Duarte, lalo na't baon sila sa utang dahil sa mga bisyo ni Enrique. "I am interested in investing 500 million pesos sa inyong bagong coffee line," simula ni Tessa. Nakita niya ang biglang pagliwanag ng mga mata ni Doña Josefina at ang pagkagulat sa mukha ni Enrique. "Ngunit gusto ko ng kasiguruhan. Ang aking kumpanya ay nangangailangan ng sapat na collateral.
Ang inyong factory at ang lupain sa Tagaytay ang aking hinihingi bilang garantiya. Ang aming lupain? Gulat na tanong ni Chloe. Masyadong malaki ang hinihingi mo, Miss Valderrama. Malaki rin ang perang ilalabas ko, Miss Santos. Malamig na tugon ni Tessa. And besides, if you are as confident with your secret formula as you say you are, then why worry? Malaban na lang kung hindi talaga sa inyo ang formula na yon. Isang nakakabing katahimikan ang namayani. Si Doña Josefina, sa takot na mawala ang pagkakataong maisalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkabangkarot, ay mabilis na sumagot. Of course we're confident. We accept your terms, Miss Valderrama. Bukas na bukas din ay ihahanda namin ang mga dokumento. Ngumiti si Tessa, isang ngiting tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Very well. Inaasahan ko yan. Habang pabalik sila sa loob ng ballroom, nanatiling nakatayo si Chloe sa balkone. Pinagmasdan niya ang paglalakad ni Tessa, ang paraan ng pag-angat ng kanyang balikat, ang marahang paggalaw ng kanyang mga kamay. Isang maliit na detalye ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakita niya si Tessa na kumuha ng isang tasa ng kape mula sa isang waiter. Sa halip na hawakan ito ng buo, itinaas ni Tessa ang kanyang maliit na daliri sa isang kakaibang anggulo, isang habit na tanging si Teresa lamang ang mayroon kapag uminom ng mainit na kape. Nanlamig ang buong katawan ni Chloe. Ang hinala na kanina pa bumabagabag sa kanya ay biglang naging isang nakakatakot na realidad. Hindi ito maaari, bulong ni Chloe sa sarili habang ang kanyang kamay ay nanging inig na humawak sa kwintas sa kanyang leeg. Patay na si Teresa. Ako mismo ang nakakita sa kanyang dugo ang katawan. Pero ang babaeng yun? Tumalikod si Chloe at mabilis na naglakad patungo sa silid ni Doña Josefina sa hotel. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung ang babaeng iyon nga ang multo ni Teresa, kailangan niyang siguraduhin na sa pagkakataong ito, hindi na ito makakabangon pa mula sa lupa. Sa kabilang panig ng ballroom, nagtagpo ang mga mata ni Tessa at Mateo. Isang tango ang ibinigay ni Mateo, isang senyales na ang unang bahagi ng kanilang plano ay matagumpay na naisagawa. Ang mga Duarte ay kagat na sa pain at ang tanging kailangan na lang gawin ay hintayin ang sandaling hiilahin ni Tessa ang tali upang tuluyan silang masakal sa sarili nilang kasakiman. Ngunit hindi alam ni Tessa na sa dilim ng pasilyo ng hotel may isang taong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Isang taong hindi niya inaasahan. Ang hamog sa sementeryo ng Tagaytay ng umagang yon ay tila isang makapal at malungkot na kumot na bumabalot sa mga puntod. Malamig ang hangin na nunuot sa itim na trenchcoat na suot ni Tessa. Ngunit wala nang mas lalamig pa sa pakiramdam na namamayani sa kanyang dibdib habang nakatayo sa harap ng isang maliit na bahagi ng lupa na walang pangalan. Walang marmol, walang krus na may nakaukit na ginto. Isang simpleng laryo lamang na may nakasulat na numero ang tanda ng lugar kung saan inilibing ang kanyang pangarap. Dahan-dahang lumuhod si Tessa sa basang damo. Hindi niya inalintana ang dumi sa kanyang mamahaling suot. Inilapag niya ang isang kumpol ng sariwang puting sampagwita, ang bulaklak na dapat sana ay naging pabangunang silid ng kanyang sanggol. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa malamig at mamasa-masang lupa tila ba sinusubukan niyang abutin ang munting kamay na hindi niya kailanman nahawakan. "Patawad, anak!" Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawad dahil hindi ka nagkaroon ng pagkakataong makita ang liwanag. Patawad dahil ang tanging naibigay ko sa'yo ay ang dilim ng bodegam yon." Sa mga sandaling iyon, ang matatag na maskara ni Tessa Valderrama ay tuluyang gumuho. Ang bawat hikbi na pilit niyang itinago sa harap ng mga Duarte ay kumawala ng walang pigil. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng dusa, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga talulot ng sampagita. Ito ang kanyang golden moment ng kahinaan, ang patunay na sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan siya pa rin ang inang nawala ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang anghel ang nawala dahil sa kasalanan ng mga tao. Isang pamilyar na boses ang biglang pumuto sa katahimikan ng sementeryo. Napaigtad si Tessa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid, ibinabalik ang kanyang malamig na anyo.
Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang babae na nakabalot ng isang kupas na shawl may hawak, na isang manipis na kandila at isang rosaryo. Si Consuelo, ang VUM na itinuring ni Teresa na pangalawang ina. Ang tanging tao na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ngunit ang tao ring bumasag sa kanyang huling pag-asa nang piliin nito ang pera ni Doña Josefina kaysa sa katotohanan. Nanay Consuelo? Halos pabulong na wika ni Tessa, ang kanyang dila ay tila nakalimot kung paano, bikasin, ang pangalang dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kandilang hawak nito ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan. Pinagmasdan ni Consuelo ang babaeng nasa harap niya, maikli ang buhok, mukhang mayaman at puno ng atoridad, nuit ang mga mata niyon ay hindi nagbabago. Teresa, ikaw ba talaga yan, anak? Nanginginig na tanong ni Consuelo, ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas kaya napakapit siya sa isang kalapit na puno. Sabi nila ay namatay ka na sa ospital. Sabi ni Doña Josefina, iniwan mo raw ang lahat at tumakas ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang katotohanan ay madaling baluktutin para sa mga taong may pera, hindi ba? Nanay Consuelo, gaya ng ginawa niyo sa akin? Magkano ba ang halaga ng buhay ko at ng anak ko? Magkano ang ibinayad sa inyo para sunigin ang ebidensyang makakapagligtas sana sa akin? Napahagulo si Consuelo at lumuhod sa harap ni Tessa. Pilit na inaabot ang laylayan ng coat nito. Patawarin mo ako, Teresa. Kailangan ko lang ng pera para sa operasyon ng apo ko. Tinakot ako ni Doña Josefina. Sabi niya papatayin niya kaming lahat. Kung hindi ako susunod, gabi-gabi akong hindi nakakatulog. Gabi-gabi akong pumupunta rito para humingi ng tawad sa munting anghel na ito. Tumingin si Tessa sa matandang babae ng walang bahid ng awa. Ang sugat ng pagtataksil ni Consuelo ay mas malalim pa sa sugat na iniwan ni Henrique. Ang tawad ay para sa mga taong may pagsisisi, Consuelo. Pero ang hustisya ay para sa mga biktima. Hinawakan ni Tessa ang baba ni Consuelo at iniangat ang mukha nito. Nayon sabihin mo sa akin, nasaan ang kalahati ng hard drive na hindi mo naisi ko kay Doña Josefina alam? Kung may itinira ka bilang insurance mo laban sa kanya, sabihin mo sa akin, o sisiguraduhin kong ang huling sandali ng buhay mo ay magiging mas madilim pa sa karsa dang iniwanan niyo sa akin. Nang inginig ang buong katawan ni Consuelo, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tunog ng paparating na sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa entrada ng sementeryo. Isang pamilyar na pulang sasakyan ang kotseng madalas gamitin ni Chloe Santos. Nandito sila! Bulong ni Consuelo sa takot. Sinusundan nila ako, Teresa. Akala nila ay may itinatago pa ako. Mabilis na hinila ni Tessa si Consuelo sa likod ng isang malaking mausoleo. Nakita niya ang pagbaba ni Chloe mula sa sasakyan, may hawak na cellphone at tila may hinahanap. Ang mukha ni Chloe ay puno ng galit at pagkairita. Nasaan na ang matandang yon? Maririnig na sigaw ni Chloe sa kanyang kausap sa telpo. No? Siguraduhin niyo na hindi siya makikipag-usap sa kahit na sino. Kapag nahanap niyo si Consuelo, alam niyo na ang gagawin. Hindi tayo pwedeng mag-iwan ng kahit na anong butas ngayon na narito ang Valderrama na yon. Nanlamig si Tessa habang nakikinig. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan niya. Lumingon siya kay Consuelo na ngayon ay halos himatayin na sa takot. Makinig ka, Consuelo, madiing bulong ni Tessa. Kung gusto mo mabuhay at makabawi sa akin, gawin mo ang sasabihin ko. Haharapin mo si Chloe at sasabihin mo sa kanya ang isang bagay na magpapagulo sa isip nila. Ano yun, Teresa? Tumitig si Tessa ng diretso sa kalsada kung nasaan si Chloe. Sabihin mo sa kanya na nagpakita sa iyo ang multo ni Teresa. At sinabi nito na kukunin na niya ang lahat sa kanila bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Akala mo ba ay matatakasan mo ang mga Duarte, Consuelo? Isang tawag ko lang. Alam mo kung anong mangyayari sa apo mo? Ang boses ni Chloe ay pumailan lang sa malamig na hangin ng semente, puno ng lason at pagbabanta. Mula sa likod ng malaking marmol na mausoleo,
Pigil ang hininga ni Tessa habang nakakapit sa nanginginig na braso ni Consuelo. Naririnig niya ang bawat hakbang ng sapatos ni Chloe sa tuyong damo papalapit ng papalapit sa kinaroroonan nila. Lumabas ka na, Chloe? Nautal na sigaw ni Consuelo ayon sa utos ni Tessa habang lumalabas mula sa pinagtataguan. Ang matanda ay tila isang basang sisiw sa harap ng eleganting si Chloe. Wala na akong alam bakit. Hindi niyo ba ako tantanan? Tumidyo si Chloe sa tapat ng matanda, isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil alam namin na may itinago ka. Ang kalahati ng data, nasaan? Wala na, kinuha na siya ni Teresa. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot, na tila totoo ang kanyang nakikita. Nagpakita siya sa akin. Duguang-duguan. Sabi niya, susunod na kayo. Kukunin niya ang lahat bago magbilog ang buwan. Bahagyang natigilan si Chloe. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng makapal na makeup. Ngunit agad din siyang nakabawi at marahas na hinablot ang balikat ng matanda. Huwag mo akong takutin ng mga multo, Consuelo. Patay na si Teresa. Nayon, sabihin mo sa akin ang totoo, bago ko ipatigil ang dialysis ng apo mo. Sa kabilang panig, halos mabuwal si Tessa sa tindi ng galit na nararamdaman. Ang bata, gagamitin nila ang buhay ng isang inosenteng bata para sa kanilang kasakiman. Gusto niyang lumabas at sakalin si Chloe, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Mateo na biglang lumitaw sa kanyang likuran. Not yet, Tessa. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nang makaalis si Chloe nang walang napaladinala ni Tessa at Mateo, si Consuelo sa isang ligtas na bahagi ng mansyong Valderrama. Sa loob ng malambot na silid, pinakain at binihisa ni Tessa ang matanda. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ni Tessa ang muling pag-usbong ng kanyang utang na loob, ang pagmamahal sa vuem na nagpalaki sa kanya. Bakit mo pa ako tinutulungan, Teresa? Hikbi ni Consuelo, habang sinusubuan siya ni Tessa ng mainit na sopas. Pinagkanulo kita. Dahil sa akin, nawala ang lahat sa'yo. Tinitigan ni Tessa, ang matanda ang kanyang mga mata ay lumambot sa isang sandali ng kahinaan ang kanyang golden moment. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang puting buhok ni Consuelo gaya ng ginagawaan niya nung bata pa siya. Dahil sa kabila ng lahat, ikaw lang ang nanay na nakilala ko. Hindi ko kayang hayaan silang saktan ka. Ito ang halik ni Judas na hindi inaasahan ni Tessa. Sa pag-aakal lang nakuha na niya muli ang katapatan ni Consuelo. Iniwan niya ang matanda sa silid upang makipag-usap kay Mateo tungkol sa huling hard drive na naglalaman ng mga ebidensya ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Nasa akin ang hard drive, Mateo. Wika ni Tessa sa loob ng opisina. Itatago ko muna ito sa vault sa loob ng kwarto ko. Bukas na bukas din dadalhin natin ito sa korte. Hindi nila alam nakikinig si Consuelo sa likod ng pinto. Ang takot ng matanda para sa kanyang apo ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagmamahal kay Tessa. Sa gitna ng gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, dahan-dahang pumasok si Consuelo sa silid ni Tessa. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng vault ay tila isang kabaong na sumasara. Nakuha ni Consuelo ang maliit na itim na drive. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit hindi siya huminto. Dahan-dahang lumabas si Consuelo sa balkona at kinuha ang isang cellphone na ibinigay sa kanya ni Doña Josefina noon. Nakuha ko na! Pabuling na wika ni Consuelo sa kabilang linya. Ibigay niyo na ang apo ko, parang awan niyo na. Magaling, Consuelo. Ang boses ni Doña Josefina ay umalingaw na mula sa speaker puno ng tagumpay. Dalhin mo yan sa lumang warehouse sa Tagaytay. Doon tayo magkikita. At huwag kang mag-alala, magiging maayos ang apo mo kapag wala na si Teresa. Ibaba na sana ni Consuelo ang telepo o nang biglang bumukas ang ilaw sa balkona. Nakatayo dun si Tessa, ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pait at galit. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng bagong uri ng sakit. Ang sakit ng muling pagtataksil mula sa taong huling pinagkatiwalaan niya. Hanggang kailan, nanay? Mahinang tanong ni Tessa.
Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang gumuhong mundo. Hanggang kailan mo ako ipagpapalit sa mga taong pumatay sa anak ko? Ibigay mo sa akin ang drive na yan, Consuelo. Isang buhay lang ang hinihingi ko, Teresa. Isang buhay ng inosenteng bata laban sa mga patay mong magulang. Ang sigaw ni Consuelo ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpabiyak sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matanda sa gilid ng balkona, ang nanginginig niyang kamay ay hawak ang itim na drive sa tapat ng madilim na bangin ng hardin. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay balot ng isang desperasyong nakakatakot pagmasdan. Nanatiling nakatayo si Tessa sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang gilid. Ang init ng sopas na ibinigay niya kay Consuelo kanina ay tila naging yelo sa kanyang tiyan. Gaano man katayog ang pader na itinayo niya bilang si Tessa Valderrama sa harap ng VUM na nagpalaki sa kanya, siya ay nanatiling ang batang Teresa, ang batang laging naghahanap ng yakap. Ngunit ngayon, ay muling sinasaksak sa likod ng parehong mga kamay na nag-alaga sa kanya. Binigay ko ang lahat sa iyo, nanay. Mahinang wika ni Tessa. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim at nakapanlulumong pagod. Binigyan kita ng pagkakataong itama ang lahat, pero mas pinili mong maging instrumento ng mga taong pumatay sa anak ko. Hindi mo naiintindihan? Wala kang anak na kailangang iligtas. Patay na ang sa iyo, Teresa. Ang mga salitang iyon ni Consuelo ay mas matindi pa sa anumang sampal. Pero ang apo ko, buhay pa siya at hindi ko hahayaang mamatay siya dahil lang sa paghihiganti mo. Bago pa makakilos si Tessa, mabilis na tumakbo si Consuelo patungo sa isang naghihintay na sasakyan sa labas ng gate na kanina pa pala nakabukas. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng gulong sa graba ay umalingaw-ngaw, iniiwan si Tessa sa gitna ng kadiliman. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon habang may hawak na tablet. Tessa, kailangan nating umalis dito ngayon din. Hindi lang ang drive ang kinuha ni Consuelo. Ginamit nila ang access codes mo para pasukin ang system ng kumpanya. Inanunsyo na ni Doña Josefina sa live news na ikaw ay isang impostor na nagnakaw ng pondo mula sa Valderrama International. Ano? Gulat na tanong ni Tessa. Ginamit nila ang sarili kong pangalan laban sa akin. Plano nila itong lahat, Tessa. Galit na wika ni Mateo habang mabilis na nag-e-empack ng mga gamit. Ginamit nila si Consuelo para makuha ang tiwala mo at makuha ang huling ebidensya. Ngayon, pinalalabas nilang ikaw ang may akda ng lahat ng anomala sa Duarte Coffee. We are being framed for corporate sabotage. Tumingin si Tessa sa malaking salamin sa sala. Nakita niya ang isang babaeng maikli ang buhok, suot ang mamahaling silk na pantulog. Ngunit ang anyong iyon ay tila dahan-dahang naglalaho. Ang pakiramdam ng pagiging isang biktima ng pagiging isang basurang itinapon sa ulan ay muling bumabalot sa kanya. Naramdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang sentido. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat sulok ng mansyong Valderrama, na dati ay tila isang kuta, ngayon ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Mateo, bakit hindi mo ito napigilan? Biglang tanong ni Tessa, ang kanyang mata ay matalas na nakatingin sa lalaki. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ikaw ang nagsabing protektado tayo. Nanalo ba sila dahil nagkamali ako o dahil hinayaan mo silang manalo? Tumigil si Mateo at tumingin ng diretso kay Tessa. May isang sandali nang hindi maipaliwanag na tensyon sa pag-itan nila. Huwag mo akong pagbintangan sa sarili mong kahinaan, Teresa. Sinabihan kita na huwag magtiwala, pero pinili mong sundin ang puso mo kaysa sa plano ko. Bago pa makasagot si Tessa, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga bintana ng mansyon, tila mga mata ng isang halimaw na handa na siyang lamunin. Isang malakas na paghampas sa pinto ang yumanig sa buong kabahayan. Hindi yon ang marahang pagkatok ng isang bisita, kundi ang marahas na puwersa ng mga taong may dalang warrant. Buksan ang pinto, pulis ito.
Tessa Valderrama, lumabas ka ng nakataas ang iyong mga kamay. Napahawak si Tessa sa kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila biglang naubos. Tumingin siya kay Mateo, ngunit ang lalaki ay dahan-dahang lumalayo sa kanya patungo sa isang lihim na pinto sa likod ng aklatan. Patawad, Tessa. Bulong ni Mateo bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Pero hindi ko pwedeng hayaang masama ang pangalan ko sa pagbagsak mo. Naiwan si Tessa sa gitna ng sala mag-isa sa ilalim ng kumukutitap na ilaw ng sirena. Ang pintong harapan ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng bigat na mga awtoridad. Sa huling sandali, naisip niya ang kanyang anak at ang mapait na katotohanan. Muli siyang pinagtaksila ng lahat ng taong inakala niyang kakampi niya. Maaari bang ang isang Valderrama ay muling matapos sa loob ng isang madilim na selda? Huwag kang gagalaw, Teresa. Kung gusto mo mabuhay at makita ang kanilang pagbagsak, kailangang magtiwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na bulong sa gitna ng naggangalit na bagyo. Bago pa man tuluyang magiba ng mga pulis ang pintuan ng sala, isang malakas na kamay ang humablot sa braso ni Teresa at hinila siya patungo sa dilim ng silid-aklatan. Hindi siya iniwan ni Mateo. Ang pagtalikod nito kanina ay isang panlilin lang lamang upang buksan ang isang lihim na daan sa ilalim ng mga dambuhalang istante ng libro. Dinala siya ni Mateo sa isang masikip at madilim na lagusan. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang kaba habang naririnig ang tunog ng naglalakihang sapatos ng mga otoridad sa itaas ng kanilang kinaroroonan. Ang hininga ni Teresa ay mabilis at mababaw, ang kanyang puso ay tila isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang init ng katawan ni Mateo na nakadikit sa kanya habang pilit silang sumisiksik sa makitid na daan. Bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko ay iniwan mo na ako. Akala ko ay katulad ka rin nila. Tumigil sandali si Mateo. Sa kabila ng dilim, nakita ni Teresa ang kislap na mga mata ng lalaki, isang kislap na puno ng determinasyon at isang uri ng sakit na hindi niya inaasahan. Hindi kita kayang iwan, Teresa. Dahil nung nakita kita sa ulan, hindi lang isang Valderrama ang nakita ko. Nakita ko ang sarili ko, ang isang taong kinalimutan ng mundo, ngunit pilit na bumabangon mula sa putikan. Nakarating sila sa isang ligtas na bahay sa dulo ng isang liblib na daan sa Alfonso, Cavite. Ang bahay ay maliit payak at malayo sa karangyaan ng mansyong Valderrama. Sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa. Napaupo si Teresa sa isang luma. Nuit malinis na sofa ang kanyang buong katawan ay nayayanig ng matinding pagod at trauma. Dahan-dahang lumapit si Mateo, may dalang isang planggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Hindi siya nagsalita habang lumuhod siya sa harap ni Teresa. Maingat niyang kinuha ang mga paa ng babae na puno ng sugat mula sa mabilis nilang pagtakas. Ang bawat haplos ng mainit na tela sa balat ni Teresa ay tila isang gamot hindi lang sa kanyang sugat kundi sa kanyang wasak na kaluluwa. Isang sandali na matinding kilig at hapdi ang namayani. Ang katahimikan ng gabi ay binalot sila. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtulo ng tubig at ang kanilang magkasabay na paghinga. Tumingin si Teresa sa buhok ni Mateo na bahagyang basa ng pawis sa kanyang mga kamay na kahit matitigas ay punong-puno ng pag-iingat sa pag-aalaga sa kanya. Mateo, tawag ni Teresa, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat na lalaki. Ano ba talaga ang motibo mo? Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti para sa nanay mo, di ba? Itinigil ni Mateo ang kanyang ginagawa at tumingala. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init ng hininga nito. Nung una, oo, gusto kong gamitin ka para wasakan ng mga Duarte. Pero habang pinapanood kitang matulog ng may luha sa mga mata, habang nakikita ko ang tapang mo sa harap ni Doña Josefina, na-realize ko na hindi ka lang isang alas sa laro ko, Teresa. You became the heart of my revenge, and I cannot let my heart break twice. Binitawan ni Mateo ang tela at hinawakan ang magkabilang kamay ni Teresa. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka.
kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Sa gitna ng madamdaming sandaling, yon kinuha ni Mateo ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Yon ang kwintas na may pendant na hugis dahon ng kape. Ang kwintas na akala ni Teresa ay tuluyan ang nawala sa kamay ni Chloe. Paano mo ito nakuha? Gulat na tanong ni Teresa. Nakuha ko ito sa hotel bago tayo umalis sa gala, paliwanag ni Mateo. Pero may isang bagay na hindi alam ni Chloe at hindi mo rin alam. Nung huling gabi mo sa mansyon ng mga Duarte, bago ka nila itinapon sa bodega, ang kwintas na ito ay hindi lang basta alahas. May itinagong maliit na recorder ang papa mo sa loob nito, isang analog chip na hindi kayang burahin ng kahit anong computer virus. Dahan-dahang pinihit ni Mateo ang likod ng pendant. Isang maliit na click ang narinig at mula sa loob ay lumabas ang isang manipis na piraso ng tanso. Ito ang huling barahan natin, Teresa. Ang ebidensyang hindi nakuha ni Consuelo. Ang boses ni Doña Josefina at Henrique habang pinaplano ang pagpatay sa mga magulang mo at ang pagpapatapon sa iyo sa bodega. Napahawak si Teresa sa kanyang bibig habang muling umaagos ang mga luha. Ang pag-asa na akala niya ay tuluyan ng namatay ay muling sumibol mas matatag at mas matalas. Oras na. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Oras na para tapusin ang palabas ni Doña Josefina. Ngunit habang nakatingin sila sa maliit na chip, isang malakas na tunog ng pagring ng cellphone ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ito ni Mateo at ang kanyang muka ay biglang namutla. Ano? Hindi maaari? Paano niyo nahanap ang lugar na ito? Tumingin si Mateo kay Teresa nang may halong takot. Teresa, kailangan nating tumakbo. Ang tracker sa loob ng kwintas, hindi ko ito na-disable. Nandito na sila. Itapon mo ang kwintas na yan, Mateo. Na yun din. Ang sigaw ni Teresa ay puno ng pang-ing-inig habang nakatingin sa nagnaningning na gintong pendant na hawak ni Mateo. Ang bagay na itinuturing niyang huling koneksyon sa kanyang mga magulang ay siya palang magiging mitsa ng kanilang kapahamakang muli. Sa labas ng bintana, ang mga anino ng mga puno ay pilit na binabasag ng papalapit na liwanag ng mga headlight mula sa dalawang itim na SUV. Mabilis na kumilos si Mateo. Kinuha niya ang maliit na analog chip mula sa loob ng pendant at mainat itong itinago sa loob ng kanyang medyas. Pagkatapos marahas niyang ibinato ang kwintas patungo sa isang dumadaang truck ng mga gulay na nagmamadaling bumaba patungong Maynila. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa basang semento ay umaling-awngaw sa paligid, kasabay ng mabilis na paglaya ng tracker mula sa kanilang kinaroroonan. Sumunod ka sa akin, Tessa. Utos ni Mateo habang hinihila siya patungo sa isang lumang motorsiklo na nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon ng saging. Sa gitna ng madilim na kalsada ng Alfonso, habang nakayakap si Teresa sa likuran ni Mateo, naramdaman niya ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang mukha. Wala na silang ibang matakbuhan kundi ang bukas, ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pagharap sa gitna ng liwanag. Kinabukasan sa isang lihim na silid sa loob ng isang simbahan sa labas ng Tagaytay, nagpulong sina Teresa Mateo at ang ilang mga dating empleyado ni Don Alejandro Valderrama na matagal nang nanahimik dahil sa takot. Doon inihanda ni Mateo ang lahat ng legal na dokumento. Tessa, ito na ang ating huling pagkakataon. Seryosong wika ni Mateo habang inaayos ang kanyang korbata. Bukas ang simula ng paglilitis sa kasong inihain ng mga Duarte laban sa iyo. Gagamitin nila ang lahat ng pera at impluensya nila. Inaasahan ko na ilalabas ni Chloe ang isang peking DNA test result para patunayan na hindi mo anak si Henrique at ang bata sa sinapupunan mo ay hindi isang Duarte. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa, habang nakatingin sa kanyang mga kamay na wala ng suot na kahit anong palamuti. Hayaan mo silang magpakitang gilas, Mateo. Hayaan mong isipin ng buong mundo na ako ang kontrabida. Dahil mas mataas ang lipad nila, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Ito ang kanyang golden moment ng katahimikan bago ang unos. Kumuha siya ng isang maliit na krus mula sa kanyang bulsa
at mahigpit itong hinawakan. Sa kanyang isip muli niyang narinig ang tibok ng puso ng kanyang anak noong huling gabi sa bodega. Ang bawat kirot na naranasan niya ay naging isang matalas na sandata sa kanyang isip. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Duarte, nagdiriwang na ang mga kaaway. Hawak ni Chloe ang isang envelope na may selyo ng isang kilalang klinika. Wala nang kawala ang babaeng iyon, Doña Josefina. Pagmamalaki ni Chloe habang iniinom ang kanyang mamahaling alak. Ang ebidensyang ito ang magpapatunay na siya ay isang manggagamit. Bukas sa harap ng lahat ng kamera at ng mga marites ng bayan, dudurugin natin ang pangalang Valderrama ng tuluyan. Tumawa ng mahinhin si Doña Josefina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Siguraduhin mo lang na walang butas ang planong ito, Chloe. Gusto kong makita si Teresa na muling naglalakad sa kalsada duguan at walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Dumating ang umaga ng paghuhukom. Ang harapan ng Regional Trial Court ay punong-puno ng mga tao. Ang mga reporter ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga kamera habang si Aling Maring at ang kanyang mga kasama ay nasa unahan sabik na makita ang pagbagsak ng impostor na Valderrama. Bumukas ang pinto ng isang itim na sasakyan. Lumabas si Doña Josefina Henrique at Chloe, suot ang kanilang pinakamagarang damit na tila pupunta sa isang pista kaysa sa isang korte. Ang bawat hakbang nila ay puno ng kayabangan, kumakaway sa mga tao na tila sila ang mga biktima ng sitwasyon. Ngunit ang lahat ay napatigil nang dumating ang isa pang sasakyan, isang payak na puting van. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Teresa Valderrama. Hindi siya suot ng mamahaling gown gaya ng gala. Suot niya ang isang simple, ngunit napakalinis na puting barong na pambabae at itim na pantalon. Ang kanyang maikling buhok ay nakasuklay ng maayos at ang kanyang mukha ay walang kahit na anong bakas ng takot. Sa tabi niya ay si Mateo, ang kanyang abogado, na may hawak na isang itim na briefcase. Habang naglalakad si Teresa patungo sa loob ng korte, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Chloe. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Chloe at pasimpleng itinaas ang envelope ng DNA test. Ngunit hindi kumurap si Teresa. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng katarungan. Pagpasok sa loob ng courtroom, ang lahat ay tumahimik. Ang hukom ay naupo na sa kanyang trono at ang paglilitis ay nagsimula na. "Nakahanda na ba ang inyong unang saksi?" tanong ng hukom. Tumayo si Chloe Santos nang may taas na tindig. "Opo, Your Honor. At nais ko ring iharap ang ebidensya magpapatunay na ang babaeng ito ay isang impostor at ang batang ipinagbubuntis niya noon ay hindi kailanman naging isang Duarte." Nang ilabas ni Chloe ang dokumento, isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong silid. Tumingin si Henrique kay Teresa, tila naghahanap ng huling pagkakataon na makitang nasasaktan ang kanyang asawa. Ngunit dahan-dahang tumayo si Mateo. "Your Honor, bago niyo tanggapin ang ebidensya ng kabilang panig, nais ko pong maglahad ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang papel." Isang tunog mula sa nakaraan na hindi kailanman magsisinungaling. Inilabas ni Mateo ang maliit na analog chip mula sa kanyang bulsa. Ang mukha ni Doña Josefina ay biglang nagbago mula sa tagumpay patungo sa isang hindi maipaliwanag na kaba. "Ano ang nilalaman ng chip na yan, G. Valderrama?" tanong ng hukom. Tumingin si Teresa ng diretso sa mga mata ni Doña Josefina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kalmado. Ito na ang sandaling hinihintay niya. "Ito po ang boses ng katotohanan, Your Honor," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na korte. "Hindi yan ang boses ko. Sinisiraan niyo lang ako gamit ang mga teknolohiyang iyan. Your Honor, huwag kayong maniniwala sa mga wad na ebiden. Siya'y gawa-gawa lamang ng mga desperadong taong ito." Ang sigaw ni Doña Josefina ay nanginginig bumasag sa banal na katahimikan ng bulwagan ng katarungan. Ang kanyang mukha na dati ay tila porsela ng walang bahid na yon, ay tila bitak-bitak na sa tindi ng takot at pagkapahiya. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamay na suot ang mga mamahaling gintong singsing ay nanginginig habang nakaturo kay Teresa. Sa kabila ng ingay, nanatiling nakatayo si Teresa ng matuwid.
Pinagmasdan niya ang babaeng, itinuring niyang ina sa loob ng 5 taon. Ang babaeng dinalhan niya ng kape tuwing umaga, ang babaeng ipinagluto niya ng paboritong ulam, at ang babaeng hiningan niya ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Ang mabalasik na tingin ni Doña Josefina ay kabaligtaran ng imahe ng isang mapagmahal na biyenan. Sa bawat sigaw nito, tila nararamdaman ni Teresa ang hapdi ng malamig na bodega at ang bigat ng katahimikan ng kanyang nawalang anak. Hanggang kailan mo kayang itago ang amoy ng dugo sa iyong mga kamay gamit ang pabango ng iyong yaman? Josefina, tanong ni Teresa sa kanyang isipan, habang ang kanyang puso ay tila isang matibay na kuta na hindi na kayang tibagin ng anumang mura. Dahan-dahang itinaas ng hukom ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. Ipagpatuloy ang pag-play ng audio recording, utos nito. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng aparato ang narinig mula sa mga speaker ng courtroom. Walang kahit na anong ingay sa paligid. Maging ang mga marites na pinamumunuan ni Aling Maring ay napatigil sa pagbubulungan. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ng mga taong naghihintay ng katotohanan. Mula sa mga speaker, umalingaw-gaw ang isang boses na malinaw at walang pag-aalinlangan ang boses ni Doña Josefina, 30 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong hindi sila makakalabas ng buhay sa sasakyang yon, Henrique. Ang mga Valderrama ay kailangang maglaho sa mundong ito para sa ating kinabukasan. Ang bata iwanan mo sa ampunan o sa kahit na saang kanto. Huwag mong hayaang mahanap niya ang daan pabalik sa kanyang yaman. Kasunod nito ay ang boses ni Henrique mas bata at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sumusunod pa rin sa utos ng ina. Pero mama, paano? Kung malaman ng mga awtoridad? Huwag kang matakot, anak. Ang pera ay nakakabulag ng batas. Mula ngayon, ang formula ng kape ng mga Valderrama ay magiging atin na. Ang boses sa recording ay hindi natapos doon. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan bago muling marinig ang mas bagong usapan, ang gabing itapon si Teresa sa bodega. Iwanan mo siya doon, Enrique. Hayaan mong mamatay ang batang yan sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang basurang Valderrama na naman ang mababawa sa ating pamilya. Nanlamig ang buong silid. Si Enrique ay napatakip ng kanyang muka, ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng katotohanang na yun lang niya ganap na naintindihan ang kanyang sariling ina ang pumatay sa mga magulang ng babaeng minahal niya at ang kanyang sariling ina ang pumatay sa kanyang anak. Hindi totoo yan. Bulong ni Enrique. Ang kanyang tinig ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Biglang tumayo si Chloe Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Your Honor, hindi sapat ang audio na yan. Heto ang DNA test. Pinagtutunayan nito na ang batang nawala kay Teresa ay hindi anak ni Henrique. Ibig sabihin siya ang nakiap, siya ang traidor. Inihagis ni Chloe ang envelope sa mesa ng hukom. Ngunit bago pa man ito mabuksan, tumayo si Mateo nang may kalmadong ngiti. Your Honor, nais ko pong ipakilala ang aming huling saksi, wika ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng isang laboratory technician, ang mismong lalaking binayaran ni Chloe para imaneho ang resulta ng DNA. Hawak nito ang isang orihinal na dokumento at isang recording ng pakikipag-usap ni Chloe sa kanya tungkol sa panunuhol. Ako po ang gumawa ng test, Your Honor. At inaamin ko pong inutusan ako ni Miss Chloe Santos na palitan ang resulta kapalit ng 1,000,000 piso. Ito po ang tunay na resulta. Ang sanggol ni Teresa ay 70% anak ni Henrique Duarte. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga tao. Si Aling Maring ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Diyos ko! Pinatay nila ang sarili nilang kadugo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Teresa sa harap nina Doña Josefina at Chloe. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga kaaway niya. Akala niyo ba ay pera ang nagpapatakbo sa mundo, Josefina? Mahinang wika ni Teresa. Sapat na para marinig ng matanda. Ang akala niyo ba ay makakatakas kayo sa bawat buhay na kinuha niyo, ang bawat patak ng dugo ng aking anak, ang bawat luhang iniyak ko sa loob ng bode? Ang yon,
Lahat yon ay naniningil na ngayon. Biglang sumabog ang galit ni Doña Josefina. Hindi na niya kaya pang itago ang kanyang tunay na anyo. Oo, pinatay ko sila. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon papatayin ulit kita, isang dumi ka lang sa aming pamilya. Wala kang halaga. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa buong korte. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa nagwawalang matanda. Mismo si Doña Josefina na ang nagbigay ng kanyang sariling hatol. Ang hukom ay marahas na pinalo ang kanyang gavel. Order in the court, Doña Josefina Duarte Enrique Duarte at Chloe Santos. Inuutusan ko ang mga pulis na arestuhin kayo mayon din sa mga krimeng. Murder, frustrated murder, falsification of documents, at tax evasion. Nang lumapit ang mga pulis upang lagyan ng posa si Doña Josefina, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang narinig. Si Enrique ay nawala ng malay sa gitna ng silid, ang kanyang katawan ay bumigay sa bigat ng kahihiyan. Ngunit bago pa man mailabas si Doña Josefina, lumingon ito kay Teresa nang may huling mapait na tingin. Akala mo ba ay tapos na ito ang kumpanya niyo ay baon sa utang? Wala ka ring mapapala. Ngumiti si Teresa, isang ngiting puno ng tait at tagumpay. Hindi mo ba nabalitaan, Josefina? Binili ko na ang lahat ng utang niyo kagabi mula sa sandaling ito. Wala na kayong bahay, wala na kayong kumpanya, at wala na kayong pangalan. Habang kinaladkad ang mga kaaway niya palabas ng korte, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may isang tanong na muling bumabagabag sa kanya. Lumingon siya kay Mateo na noon ay nakatingin sa kanya ng may halong paghanga at pag-aalinlangan. Nakita ni Teresa ang isang lalaking may hawak na folder sa labas ng korte, isang lalaking hindi niya inaasahan na makikita muli. Ang bawat bagsak ng gavel ng hukom ay tila isang kabaong na pinitpit sa harap ng mga Duarte. Habang hinihila ng mga pulis si Doña Josefina ang kanyang mga sigaw, ay naging paos na hagulhol isang tunog na hindi na nagmumula sa isang makapangyarihang matanda, kundi sa isang halimaw na nasugatan at wala ng matakbuhan. Bitawan niyo ako, hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang huling hirit ni Doña Josefina, habang kinaladkad siya palabas niyo, ngunit wala nang nakikinig. Ang mga kamera ng media ay tila mga buitreng nakatitig sa kanyang pagbagsak, bawat flash ng kuryente ay kumukuha ng bawat butil ng kanyang kahihiyan. Naiwan si Teresa sa gitna ng courtroom, nakatayo sa gitna ng katahimikan na biglang bumalot sa silid. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayukot sa bigat ng obligasyon, ngayon ay tuwid na tuwid. Lumingon siya sa pinto at doon niya nakita ang lalaking kanina pa niya napapansin, isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na folder at may seryosong muka. Miss Valderrama. Tawag ng lalaki habang lumalapit sa kanya. Ako si Ate Santos, ang representative ng Central Bank. Narito ako para ipatupad ang writ of seizure. Dahil sa napatunay ang tax evasion at money laundering ng mga Duarte, ang lahat ng kanilang ari-arian kasama na ang mansyon sa Tagaytay at ang factory ng kape ay opisyal nang isinasa ilalim sa inyong pamamahala bilang pangunahing creditor. Isang maliit na tango ang ibinigay ni Teresa. Salamat, attorney. Maari na tayong magtungo sa mansyon. Gusto kong matapos ito bago lumubog ang araw. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng isang dagat ng mga tao. Naroon si Aling Maring, na ngayon ay tila wala nang masabi, ang kanyang mukha ay puno ng takot at hiya habang nakatingin kay Teresa. Hindi na siya ang basurang Teresa na paborito nilang pag-usapan. Siya na ang reynang muling nabuhay mula sa abo. Pagdating sa mansyon ng mga Duarte, ang lahat ay tila huminto sa paggalaw. Ang mga tauhan ay nakatayo sa labas, hindi alam kung saan pupunta. Pumasok si Teresa sa loob ng malaking pintuan. Ang pintuang dati ay tila pasukan ng isang impyer, no para sa kanya. Ngayon, ang bawat gamit na mahawakan niya ay tila sumasigaw ng katarungan. Sa loob ng master bedroom, nakita ni Teresa si Chloe Santos na nagmamadaling nag-eempake ng mga alahas at mamahaling gamit. Ang mukha ni Chloe ay puno ng luha at itim na maskara na kumalat sa kanyang pisngi. Bitawan mo ang mga yan, Chloe. Malamig na utos ni Teresa
habang nakasandal sa hamba ng pinto. Napaigtad si Chloe at marahas na lumingon. Teresa, parang awa mo na. Hayaan mo na akong kunin ang mga ito. Wala na akong matitiraan, wala na akong pera. Ang mga hiyas na yan ay binili gamit ang perang ninakaw sa aking ama. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit. At ang kwintas na suot mo? Iyan ang huling bagay na kukunin ko sa'yo bago ka tuluyang lumabas sa pintong ito. Nanginginig ang mga kamay ni Chloe habang tinatanggal ang kwintas. Inabot niya ito kay Teresa na parang isang talunang aso. Sa sandaling mahawakan ni Teresa ang pendant na hugis dahon ng kape, naramdaman niya ang isang mainit na daloy ng emosyon. Ito ang kanyang golden moment. Maingat niyang pinunasan ang pendant, tila ba humihingi ng paumanhin sa kanyang mga magulang dahil hinayaan niyang mapunta ito sa maruming kamay. Lumabas ka na, Chloe, wika ni Teresa. At huwag ka nang lilingon pa. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Teresa at Mateo sa malawak na sala. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong mansyon. Nagawa na natin, Tessa, wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Wala na ang mga Duarte. Ang Valderrama Coffee ay muling magbubukas at ikaw na ang may hawak ng korona. Tumingin si Teresa sa malaya sa direksyon kung nasaan ang bodega kung saan siya sinigil ng tadhana. Akala ko ay magiging masaya ako, Mateo. Pero bakit parang may kulang pa rin ng husto? Siya ba ay sapat na para punan ang katahimikan ng anak ko? Lumapit si Mateo at hinawakan ang balikat ni Teresa. Ang husto siya ay para sa mga patay, Tessa. Pero ang buhay ay para sa iyo. You are finally free. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Teresa ang folder na iniwan ng representative ng bangko sa mesa. Binuksan niya ito at doon ay nakita ang isang dokumentong hindi niya inaasahan. Isang piraso ng papel na may lagda ni Mateo Valderrama mula pa noong 5 taon na ang nakalilipas. Isang dokumento na nagpapatunay na alam na ni Mateo ang lahat noon pa man. Ngunit pinili niyang manahimik at hayaan si Teresa na magdusa para mas lalong tumindi ang galit nito laban sa mga Duarte. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Lumingon siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong uri ng pagdududa. Mateo? Ano ito? Isang misteryosong katahimikan ang namayani sa pag-iitan nila. Ang ngiti ni Mateo ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang mukhang tila isang bihasang manlalaro ng ahedres na katatapos lang ilatag ang kanyang huling tira. 5 taon, Mateo. 5 taon mo akong pinanood na mabulok sa impyernong binuo ng mga Duarte, habang hawak mo na pala ang susi ng aking kalayaan. Ang tinig ni Teresa ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng marangyang sala ng mansyon. Hawak niya ang papel, ang dokumentong may petsang 5 taon na ang nakalilipas, kung saan nakatala ang lahat ng ebidensya ng pagiging Valderrama niya na may lagda ni Mateo bilang saksi. Nanginginig ang kanyang mga daliri at ang bawat piraso ng papel na kanyang hinahawakan ay tila nagiging apoy na pumapasos sa kanyang balat. Nakayo si Mateo sa tapat ng malaking bintana, ang anino ng papalubog. Na araw ay nagbibigay ng madilim at misteryosong anyo sa kanyang likuran. Hindi siya agad sumagot. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging masakit sa tainga, tila ba maging ang mga pader ay hinihintay ang kanyang pagtatapat? Bakit? Muling tanong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit. Bakit hinayaan mong mamatay ang anak ko? Bakit hinayaan mong malunod ako sa ulan bago mo ako pinulot? Is it all just a game for you? Am I just a piece of chess in your grand revenge? Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang malalim na pagod na tila pasan ang buong mundo. Dahil 5 taon na ang nakalilipas, Teresa, isa ka lang mahinang babae na handang mamatay para sa isang lalaking hindi ka mahal. Kung ibinigay ko sa iyo ang katotohanan noon, itatapon mo lang ito para iligtas si Enrique. Kailangan mong maranasan ang dilim para matutunan mong mahalin ang sarili mong liwanag. And the price was my child's life. Ang boses ni Teresa ay tuluyan ng nabasag. Napasandal siya sa gilid ng sofa,
Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling binasag matapos pagdugtong-dugtungan. You played God, Mateo. You let them destroy me just so you could rebuild me in your image. I did it because I loved the woman you were meant to be, not the martyr you were pretending to represent. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya sa unang pagkakataon. Sa mundong ito, Teresa, ang mga tupa ay kinakain ng mga lobo. Gusto kong maging lobo ka. Gusto kong ikaw ang pumatay sa kanila, hindi ako. Isang matinding tensyon ang namayani. Nararamdaman ni Teresa ang init ng galit at ang lamig ng panghihinayang. Sa loob ng 5 taon, nahanap niya ang katarungan, nahanap niya ang yaman, ngunit sa sandaling ito tila muli siyang nawala ng tahanan. Ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas ay isa rin palang arhitekto ng kanyang pagdurusa. Umalis ka na, Mateo. Mahinang wika ni Teresa habang itinatalikod ang kanyang muka. Ayoko nang makakita ng kahit na sinong Duarte o Valderrama sa harap ko. Gusto ko nang mapag-isa. Teresa, umalis ka na! Ang huling sigaw ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto at ang unti-unting paglayo ng sasakyan ni Mateo, napaluhod si Teresa sa gitna ng malawak na sala. Ang lahat ng karangyaan sa kanyang paligid, ang mga chandelier, ang mga mamahaling painting, ang gintong dekorasyon ay tila mga walang kwentang bagay. Sa gitna ng kanyang tagumpay, ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino. Kinaumagahan nagtungo si Teresa sa kulungan ng Tagaytay. Hindi siya nagsuot ng mamahaling damit. Isang simpleng puting blusa lamang ang kanyang suot. Gusto niyang makita ang mukha ng kanyang mga kaaway sa huling pagkakataon bago niya sila tuluyang burahin sa kanyang buhay. Nakita niya si Henrique sa likod ng rehas. Ang lalaking dati ay tila hari ng Tagaytay, ngayon ay tila isang basang sisiw. Madungis magulo ang buhok at ang mga mata ay wala ng buhay. Nang makita niya si Teresa, napakapit si Henrique sa rehas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Teresa, please, kausapin mo ang mga abogado. Sabihin mo sa kanila na biktima rin ako ni Mama, hindi ko gustong mangyari ang lahat ng iyon. Ang pagsusumamo ni Henrique ay tila isang musika ng karma sa tainga ni Teresa. Tinitigan siya ni Teresa ng may halong awa at pandidire. Hindi ka biktima, Enrique. Isa kang duwag, at ang mga duwag ay walang puwang sa aking mundo. Enjoy your stay, Mr. Duarte. Dahil ang kumpanyang ipinagpalit mo sa akin, gagamitin ko yon para tulungan ang mga taong tulad ko na sinira nyo. Pagkatapos ay, pinuntahan niya ang selda ni Doña Josefina. Ang matanda ay nakaupo sa sulok tila kinakausap ang sarili. Ang kanyang mga kuko ay sira-sira na sa pilit na pagkamot sa semento. Nang mapansin niya ang anino ni Teresa, tumingala ito at tumawa ng nakakakilabot. Akala mo ba ay nanalo ka, Teresa, ang dugong? Nananalaytay sa'yo ay dumi pa rin? Isang basura ka pa rin sa paningin ko. Ngumiti si Teresa, isang ngiting puno ng katahimikan. Ang basura ay nalilinis, Josefina, pero ang dumi ng kaluluwa mo yan, ang magiging habambuhay mong kasama sa loob ng seldang ito. Habang lumalabas ng presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin ng umaga. Ngunit sa di kalayuan, nakita niya si Consuelo na nakatayo sa tabi ng isang maliit na bata, ang kanyang apo. Ang matanda ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Teresa. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bag at iniabot kay Consuelo. Para sa operasyon ng apo mo. Hindi dahil pinatawad na kita, kundi dahil ayokong may bata pang magdusa dahil sa pagkakamali ng mga matatanda. Teresa? Anak? Hikbi ni Consuelo. Huwag mo na akong tatawaging anak, Consuelo. Huling wika ni Teresa bago tumalikod. Ang huling anak mo ay namatay na sa loob ng bodega. Naglakad si Teresa patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makapasok, isang pamilyar na amoy ng kape at sampagita ang humalo sa hangin. Lumingon siya at nakita niya si Mateo na nakatayo sa di kalayuan, may hawak na isang maliit na kahon. I'm leaving, Tessa, wika ni Mateo. Ipinasa ko na ang lahat ng shares ko sa pangalan mo. You are now the sole owner of the Valderrama Duarte Empire.
But before I go, gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Binuksan ni Teresa ang kahon. Sa loob nito ay ang unang notebook ng kanyang ama. Ang orihinal na formula ng kape na may nakasulat na dedication para sa aking munting Teresa, ang pinakamatamis na bunga ng aking paghihirap. Tumingin si Teresa kay Mateo. Ang galit na kanina ay tila isang bagyo, ngayon ay tila isang ambon na lamang. Naintindihan niya na sa mundong ito walang perpektong bayani. Lahat ay may sugat, lahat ay may lamat. Saan ka pupunta? Mahinang tanong ni Teresa. Sako kung saan, walang nakakaalam ng aking pangalan. Sagot ni Mateo. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko bago ko subukang hanapin muli ang daan pabalik sa iyo. Habang pinapanood ni Teresa ang paglayo ni Mateo, naramdaman niya ang isang kakaibang pagtibok sa kanyang puso. Ito na ba ang tunay na kalayaan ang mag-isa sa itaas ng bundok na kanyang tagumpay? Isang malakas na ihip ng hangin ang naglipa na sa kanyang paligid, nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak ng kape. Ang huling kabanata ng kanyang pait ay natapos na at ang unang pahina ng kanyang bagong buhay ay dahan-dahang bumubukas. Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-ikot ng mga pahina ng isang lumang aklat. Ang hangin sa Tagaytay ay nanatiling malamig, ngunit ang dating hapdi na dala nito sa balat ni Teresa ay napalitan na ng isang bana, yad na haplos ng kapayapaan. Sa gitna ng malawak na taniman ng kape na ngayon ay opisyal ng tinawag na Valderrama Heritage Farm, ang mga puting bulaklak ay namumukadkad, nagkakalat ng halimuyak na tila amoy ng sampagita, at bagong giling na kape ang halimuyak ng tagumpay at muling pagsilang. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, isang bahay na puno ng bintana at liwanag, malayo sa madilim at mapanglaw na mansyon ng mga Duarte. Wala na ang kanyang maikling buhok. Hinayaan niya itong muling humaba, isang simbolo na binabawi na niya ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao na dati ay pinutol ang pait. Suot niya ang kwintas ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na ito isang pabigat. Ito ay isa na lamang paalala ng kanyang pinagmulan. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Ang pangalang Duarte ay naging isang babala na lamang sa mga pahayagan tungkol sa kasakiman at pagbagsak. Si Doña Josefina ay nananatili sa loob ng selda na bulag na ng sariling galit at tuluyan ng iniwan ng katinuan. Si Henrique naman, ayon sa mga balita, ay naging isang anino na lamang sa loob ng bilangguan, isang lalaking nawala ng lahat dahil hindi niya natutunang manindigan. Si Chloe Santos ay nagtatrabaho na ngayon sa malayo, nagsisimula sa pinakamababang antas ng lipunan, tinitiis ang bawat hirap na dati ay ibinigay niya kay Teresa. Dahan-dahang naglakad si Teresa patungo sa isang maliit na bahagi ng kanyang harden. Dun sa ilalim ng isang matandang puno ng nara ay may isang maliit na marker na gawa sa puting marmol. Walang nakasulat na apel, dutanging ang salitang Anghel. Inilapag ni Teresa ang isang tasa ng sariwang kape sa tapat nito. Ngayon anak, malaya na tayo. Pabulong niyang wika habang hinahaplos ang malamig na marmol. Ang bawat butil ng kape na tutubo sa lupang ito ay magiging saksi sa iyong buhay, kahit gaano man ito naging kaigsi. Nahanap na ba ni Teresa ang kapatawaran? Marahil ay hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang sarili niya dahil sa pagiging mahina noon, dahil sa pagpapaoto sa pag-ibig at dahil sa pananahimik habang inaabuso. Ang tunay na katarungan para sa kanya ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang masaya at buo muli ang kanyang sariling kaluluwa. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan. Ang dahan-dahang lumapit sa entrada ng farm. Hindi yon ang marahas na ugong ng mga SUV ng mga pulis, kundi ang banaya at maingat na tunog ng isang motorsiklo. Huminto ito sa di kalayuan, at isang lalaki ang bumaba, suot ang isang payak na t-shirt at maong bitbit ang isang helmet. Si Mateo. Hindi gumalaw si Teresa. Ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong uri ng ritmo, hindi takot, kundi isang maingat na pag-asa.
Naglakad si Mateo patungo sa kanya, ang kanyang mukha ay mas maliwanag. Tila ba nahanap na rin ito ang kapayapaang hinahanap sa malalayong lugar. Bumalik ka? Mahinang wika ni Teresa nang makalapit ang lalaki. Sabi ko sa iyo, hahanapin ko ang daan pabalik. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Teresa. Handa na ako magsimula muli, Teresa. Hindi bilang isang arkitekto ng paghihigante, kundi bilang isang taong gustong tumulong sa iyong pagpapatubo ng mga bagong pangarap. Ngumiti si Teresa, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang kasunduan sa negosyo, kundi para sa isang bagong simula na puno ng pagtitiwala. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng Taal Volcano, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa buong taniman. Ang kwento ng pait ay natapos na sa paglubog ng araw at sa darating na umaga ang tanging mananatili ay ang halimuyak ng kape at ang pag-asang hindi na muling mababasag.